Kain tayo mga langga. Kakain ako ng almusal. Kanin tsaka gulay. Ayan o. Oh. Ayan. So, ito kasi yun mga langga, no? Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ako nag-transfusion ng dugo, no? 3 bag at 1 bag ng iron. So, ito kasi yun mga langga. Explain ko ng maayos, okay? Nagkaroon kasi ako ng period, 1 month and 10 days. So, sa 1 month and 10 days na yan, yung period ko, parang ano lang naman siya mga langga, parang normal menstruation, no? Ayun, so pasintabi sa mga kumakain dyan, no? Normal menstruation lang siya, pero tuloy-tuloy kasi mga langga, tsaka malakas, no? Ayun, so after nan, 1 month and 10 days na pag-reregla ko, nagkaroon ako ng headache, pananakit ng ulo, kapos sa paghinga, kunting kilos ko, hinihingal na ako mga langga. Then, nahihilo ako sobrang hilo talaga mga langga na hindi ko kayang ikot-ikutin yung aking sarili sa pagkilos mga langga kasi sobrang nahihilo talaga ako. Okay. Then, nung Eid, talagang hindi ako sumama kahit saan sila pumunta. Kahit doon sa kinanay, hindi ako sumama. So, dito lang talaga ako sa bahay, nagpahinga ako. Pero kung makilos ako mga langga, no, gumagalaw ako, naglilinis ako, nag-ano ako. Pero, yung feeling na parang pagod na pagod ka, mga langga, ang ano pala, ang pangit pala mga langga kapag yung low blood ka na, kumbaga anemic ka, tas yung iron mo, bagsak na bagsak pala mga langga. Ayan. So, sobrang ang pangit pala sa pakiramdam mga langga. Then, after ng Eid, ayun na nga, di ba, nagpa-consulta kami, no? Nagpa-blood test ako, nagpa-check up ako, lahat-lahat, ayan. Then, lumabas sa result ko mga langga, yung dugo ko ay 5.6 lang mga langga. So, usually, sabi ng doktor, yung regular na ano ng dugo ay 8 or 12 mga langga. Then, yung iron ko dapat mataas din. So, dahil bumagsak yung dugo ko, bumagsak din yung iron ko, halos sumabay. So, yun yung naramdaman ko sa sarili ko mga langga na tapos talagang iba yung pakiramdam ng langga kapag yung anemic ka sobra, tapos yung iron mo bumagsak din, sobrang pangit pala sa pakiramdam ng langga. Then, yung naramdaman ko na parang sa kabilang tainga ko mga langga, yung parang nagbabuzz, 'di ba? Yung pagka kumikilos ka, hinihingal ka, nagbabuzz dito sa tainga mo. Sobrang pangit mga langga, grabe. Sobrang ano talaga, ang sama talaga ng pakiramdam ko mga langga. Pero once na nakakapagpahinga ako, wala yun mga langga. Parang binabaliwala ko siya mga langga, no? Kasi nga nakakapagpahinga ako, 'di ba? Then nung Friday, pumunta kami kina nanay. So doon nakita ni nanay yung aking sitwasyon. Yung nanay ng amo kong babae. So yun, siguro nakita nila sa mukha ko guys, no, na ang putla ko, tapos yung mga mata ko nag-yellowish, iba pala mga langga yung ano talaga, yung sitwasyon ng mukha ko. Hindi ko naman pinapansin mga langga, di ba? So sabi niya, kinausap niya siguro yung nanay ko na kailangan kong magpa-check up ulit sa OB-GYN kung ano ba yung talagang nangyayari sa akin, bakit ako nagkaroon ng period ng 1 month and 10 days. So yun, nung nagpa-check up kami doon sa family doctors na yan, sa OB-GYN, di ba in-ultrasound ako mga langga, no? So meron siya nakitang linen, na yung linen na yon kapag once na kumapal yun sa matris natin, magkakaroon ka ng period ng tuloy-tuloy. Di ba? Then meron silang bilog nakita na parang cyst, mga langga. Pero ni-refer niya ako sa isang doktor doon sa mismo sa hospital, sa Saudi Hospital mga langga. Lahat ng na-record niya, binasa ng doktor na yon. Then, in-ultrasound ulit ako doon pagdating. Ganon din yung nakita. May linen ako, may plastic ako sa aking mattress na sabi niya, in-explain niya naman na kaya daw gamutin. So, meron ako mga gamot dito mga langga, no? Then, mayroon din siyang binigay na gamot na kapag dumating yung regla ko, yun yung iinumin ko. Ayan. So, hindi pa naman dumating yung regla ko. Then,
after that, ang sabi niya ni Dr. Fatma, ayan, yung nag-ano sa akin, yung na-recommend niya nung family doctor, na kailangan kong magpaano ng dugo ng 2 bag. Magpalagay. Then, isang bag ng iron. Then, sa overall mga langga, kasi dami namin pinuntahan mga langga, no, para mabasa yung aking result. Ayan, so doon talaga mga langga, no. Blessed talaga ako mga langga kasi yung mga doctors, yung mga nurse, sobrang alaga nila, sobra. So yun, sa last na ano, kasi kailangan kong lagyan ng dugo mga langga, no. So, kinuwanan muna ako ng dugo para i-blood test kung ano yung type ko. Kasi imagine, hindi ko naman nakalimutan ko yung blood type ko mga langga. Kasi first na nagkaroon ako ng blood test nung pag-travel ko dito, first year of the year, di ba? Yung nag-process ako ng papel ko sa Pilipinas. So, nakalimutan ko ng mga langga. Sabi ko, parang A or B, something ganyan. So, hindi ko talaga matandaan kasi dapat, ito pa, Pilipinas. Kapag ang ano dapat, sabi nga nila dito, dapat dyan sa passport mo mayroon ka ng blood type. O yun pa, isa kakulangan ng Pilipinas, 'di ba? Dito sa kanila halos sa passport nila nandiyan na kasi yun yung pinaka importanteng document nila. So sabi ng mga doktor, bakit wala sa passport mo, dapat nandiyan yan, 'di ba? Isa pa yan, kakulangan ng ano natin sa Pilipinas, yung blood type dapat nandiyan sa passport, 'di ba? So yun, kinuwanan muna ako ng dugo mga langga para i-test nila kung ano yung blood type ko para ma-order yung dugo na ilalagay sa akin. So yun, pagkalabas ng result mga langga, mabilis lang kasi minadali na yung result mga langga. Nalumabas niya kaagad yung aking, pero nasa kwarto na ako mga langga, nagpapahinga na ako. Dumating yung result ng blood type ko, ayun, type B, positive ako mga langga, tsaka pa in-order yung dugo kasi hindi naman pwede mag-order sa dugo, hindi alam kung anong blood type ko, di ba? So yun, di naghintay ako mga langga. O sabi ng nanay ni madam ko na kailangan mong matulog dito for overnight kasi yun yung nga, sa overall na result ko mga langga, kailangan ko ng 3 bag na dugo at 1 iron. So, kailangan ko matulog talaga sa ospital. So, yun mga langga, no? Na ano naman, okay naman yung process ng aking, lahat ng result, lahat ng kailangan ko, ayan. So, okay naman mga langga. At yung mga nurses na nag-aalaga sa akin sa ospital, while ako lang mag-isa doon, ayan. So, sobrang galing talaga mga langga yung pag-aalaga nila, di ba? Kasi every 15 minutes merong magpupunta sa iyo, check ng ng dugo mo, mag-ano sila sa iyo, kamustahin ka kung ano pakiramdam mo, di ba? Yun ang pinakamaganda doon mga langga kasi kahit mag-isa lang ako, binibisita nila ako palagi. Ayun. So yun mga langga, no, dahil nga okay na tayo. Thanks God, no, nandito na tayo sa bahay. Kailangan ko lang magpahinga ng konti para makarecover. Ayan, then mayroon akong gamot na iinumin after eat, mga langga, no. Mayroon akong vitamins dito. So, hindi ko na ipakita sa inyo to kasi nga bawal ipakita yung mga products na hindi ka naman endorsers, no. So, ayan, ano to, vitamins. Meron akong vitamins, ano ba to? Nakasulat kasi Arabic. B12 yata ito mga langga. Ayan, so iinumin ko to pagkatapos kong kumain. So kailangan kong kumain ng almusal. Then sa gabi. Then meron din tayo ditong isa din. Ayan, so hindi ko na sasabihin yung pangalan mga langga kasi mahirap, no? Ayan, so 2 yan. Pagkatapos kong kumain, kailangan ko silang inumin. Pangalawang beses yan. Sa umaga, tsaka sa gabi bago ako matulog. Ayan. So, yun lang mga langga, no? Baka nagtataka kayo, bakit ako ng hospital, bakit ako, di ba, nilagyan ng 3 bag na dugo, 1 bag na iron, ayun. So, yun. After dito mga langga, no, na matapos ko yung aking mga gamot, mayroon akong follow-up check-up.
'Diba? Tsaka inaano nila sa akin yung pag dumating yung aking regla. Ayan. So, yun pa yung inaabangan. So, yan lang mga langga. And thank you so much no, sa lahat ng nagbigay ng message sa atin. At nag-pray. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Sa lahat ng followers natin. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan. So, once again mga langga, mag-update tayo dito sa ating Facebook account. Ayan. So, bye mga langga. Kakain na tayo kasi inom pa tayo ng gamot.